Ako si Marcos de la Peña, isang matagumpay na negosyante sa New York City. Nasa akin ang lahat. Ang penthouse, ang mabibilis na sasakyan, ang maraming bahay bakasyonan. Successful ako in terms of money, but in terms of having my own family, kids, wife, wala ako. Hanggang sa makilala ko si Grace. Umiikot ang buhay ko sa buong axis nito. At kapag nalaman ko ang mga sekretong hawak niya sa akin, ay hindi ko maiwasang magtaka. Forever na ba akong walang kwenta? Ako naman si Francesca Clark, isang babaeng British sa Amerika na umaasa na balang araw ay maging isang professional na mananayaw. Kung hindi, magiging isang nurse ako. But when a one-night stand throws a spanner in the works, I will be able to hide my secrets. Or mamamatay na lang ako sa pagsisikap na itago ang mga ito. May mga sekreto si Francesca na balak niya itong itago. Pero anong mangyayari kung malaman ito ni Marcos? May kumakatok sa pinto. Come in. I demand in a tone that would make a world champion boxer wee himself. I am beyond best. Sa paglalakad ni Joseph, isang mukhang Wesley na lalaki, maliit, mahina, magulo ang buhok, at isang bilog na kamsi na itsura. Hindi ito ang imahe na gusto kong makita ng aking mga kliyente. Well, it's a good job this guy isn't going to be working for my company anymore. Lumapit siya at tumayo sa harap ng aking lamesa. I smirk at him and tell him, umupo ka. Ginawa niya. At the same time tumayo ako. Kaya napatingin ako sa kanya. Tinanong ko sa kanya, familiar ka ba sa katagang a cheat never prospers? Mahinahon kong nakapagsalita at nakadagdag sa tensyon. Ang kanyang Adam's apple ay gumalaw sa kanyang lalamunan. Kinakabahan siya. Well, tumaas ang tono ko. Nadidismaya ako. Yes, sir. Alam ko. Kinakabahan niyang sagot. Isang butil na pawis ang tumulo sa gilid ng kanyang mukha. Siguradong kinakabahan ito. Alam mo ba ang pagkakaiba ng tama at mali? Muli, tumaas ang tono ko dahil inaasar niya ako. Muli siyang sumagot. Yes, sir. Alam ko. I've let him sweat out long enough. I'm going in for the kill now. Ganoon ba? Well, I guess that it is the right thing to do. You will tell me why you've been embezzling money from a company. Isa kang magnanakaw. Sinungaling. At manloloko. Ikaw ay tinatanggal ko na sa kumpanya ko. At dadalo ka sa korte sa mga susunod na araw. Idinausdos ko ang isang sobre sa ibabaw ng aking mesa. Hanggang sa ito ay nasa harapan niya. Natahimik siya saglit. Bago tumingin sa akin at inabot ang sobre. Ngayon, lumabas ka. Sabi ko sa kanya. Kinuha niya ang sobre at kumawala sa aking opisina na parang ibis. Mahihirapan siyang makakuha ng trabaho kapag ang aking pinuno ng IT ay mag-post sa kanyang mukha sa bawat website na naghahanap ng mga trabaho sa bansa, na nagpapaalam sa kanila na siya ay isang magnanakaw. Kailangan ko ng isang matapang na inumin. I leave my office and thank Amini, my PA. On the way to the elevator, nagtatrabaho siya sa akin noong 18 years old pa lang siya. Buntis siya sa baby nila ni Mark. I always hate that play. Ever since in school. Kaya binayaran ko ang pag-aaral ng anak niya, mga diaper, at lahat. Some people think that the child Zoe is mine. But I haven't got where I am today by caring about what other people think about me. Although, super cute ni Zoe,
and I don't think I'd mind being her father. She is beautiful inside and out. Her happiness and unconditional love is amazing. 9:00 na ng gabi at umuugong ang mga kalye. Tumungo ako sa aking lokal na watering hole at umorder. Tama, the usual. Na para sa akin ay ang Manhattan. Ito ay halos mga oras na ito sa halos lahat ng gabi. Kapag iniisip ko ang aking pag-iran, oo, ako ay matagumpay bilang isa sa mga mananalapi. Ngunit mayroon ba akong matagumpay na buhay panlipunan, pangmatagalang relasyon, sarili kong pamilya? Ang sagot ko ay isang salita. At wala. Walang girlfriend o walang asawa. Walang anak. So, masasabi bang successful talaga ako? Kinuha ko ang inumin ko at inubos ito. Pero hindi talaga ako kontento. Napalingon ako sa pinto at naglalakad ang isang magandang babae. Siguro 23 o 24 years old ito. Sa likod niya ay isang babaeng mas masungit at malungkot. She had a fake smile plastered on her face as she walked up to the bar. Nakasuot siya ng dark green na dress. Natural ang makeup niya, pero masasabi kong maskara ito. Inside her is falling apart. I head toward her. I don't really know but why it felt like gravity. Like I had no other option but to talk her. Hey, I say to her. Are you okay? Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay lumingon sa waiter at nag-order ng kanyang inumin. Naiirita na ako dito dahil hindi ako sanay na hindi pinapansin. When it arrives, she sits down and I am about to repeat my question when she saying, no, not really. I don't want to talk to a random stranger about my problems. That is what Ben and Jerry invented ice cream for. Ngintitian ko siya. Kahit sa sarcasm at ugali niya ay masasabi kong maganda pa rin siya sa loob at labas nito. Ganyan ako kagaling mag-judge ng karakter. Okay. Mind if itatanong ko lang kung ano ang pangalan mo? She replies, I do. If you're going to take me into the back street and murder me. If you will buy me another drink, then sure. Ngumiti siya sa akin. A genuine smile sa pagkakataong ito. What is your name? Tanong ko ulit sa kanya. Full name or just first name? Whichever. The one you are most comfortable telling me. Ang pangalan ko ay Francesca Clark. At ikaw? Ako naman si Marcos de la Peña. Ikinagagala kitang makilala. Pagkatapos ko ay para sa kanya at ngumiti. Ngayon mas malapit siya at napapansin kong maliliit na detalye tungkol sa kanya. Ang kanyang buhok ay matingkad na kayumanggi, na may natural na blonde na mga highlight. Ang kanyang mga mata ay malalim na kayumanggi. Siya ay napakarila. Sa puntong ito lumapit sa amin ang kaibigan niya. At kahit maganda siya, ay hindi ko akalain na kasing ganda siya ni Francesca. Ang kanyang kaibigan ay nakasuot na maikling itim na damit. Nagkatinginan ang kaibigan ni Francesca sa pagitan namin at kumindat kay Francesca. Girl's secret sign language. Umorder siya ng mga inumin sa bar at sumabad ako bago siya makapagbayan. Ilagay mo sa tab ko, Javier. I asked the bartender who is a good friend of mine. I've been good friends with him since I started my company and pumupunta dito every Friday night for my usual Manhattan. Naguguluhang tinitigan ako ng kaibigan ni Francesca. Saka nagpasalamat. Salamat, Marcos. I tell her my name and glance at Francesca, who is sat staring at the muscles under my suit shirt. Nakasabit ang suit jacket ko sa bar stool na inuupuan ko. Nagtama ang mga paningin namin at umiwas siya ng tingin.
At ang iyong pangalan ay, tanong ko habang nakatingin sa babae. Harriet. Ang pangalan ko ay Harriet. Cool. I'm going to stay and talk to Francesca. Is that okay? I will make sure she get home safely. Makakauwi ka rin ba ng ligtas? Sa puntong ito, ay medyo lasing na si Francesca at pinagtitinginan na siya ng mga lalaki mula sa kabilang table. Ang galit at selos ay dumadaloy sa aking mga ugat. I don't even know this girl, yet I want to protect her. When I come out of my state, I notice that Harriet is speaking to Javier. She leans over the bar and kisses him on the cheek. Nagtaka ako. Are they together? Then she replies, yes, that is okay. Look after her because I don't care who you think you are or powerful you might be. I will hunt you down and castrate you with a butter knife. Gumagawa siya ng pananakot na alam kong hindi siya nagbibiro. Kung sino man ang mananakit sa nakababatang kapatid ko na babae, sa tingin ko ay gagawin ko rin. Napatingin si Harriet kay Francesca, na sigurado akong natutulog sa bar, na nakapatong ang ulo sa siko. Inabutan niya ako ng isang perasong papel. Ito ang address ni Francesca. Tapos bumulong siya sa tainga ni Francesca. Good night, Sleeping Beauty. At muling tumungo kay Javier. I am sure that Francesca is completely gone at kailangan niya ang kanyang higaan. Kaya nagpasalamat ako kina Javier at Harry. Binayaran ang aking mga inumin at inilagay ang aking suit jacket sa baluktot ng aking braso bago idanaos ang aking mga braso kay Francesca. I left her, bridal style, out of the stool. She stares slightly before muttering something, as something that I didn't catch. At yumakap pabalik sa dibdib ko, nakahawak sa shirt ko. Dinala ko siya sa kotse ko, at inilagay sa passenger seat. Bago hinanap ang suit jacket ko ang slip ng papel, na ibinigay sa akin ni Harry. Hindi ko mahanap. Pero hindi ko rin maiwan si Francesca na mag-isa sa bakanting parking lot na ito para makuha ang address mula kay Harry. Kaya sa halip, pumunta ako sa driver's side at i-text si Javier. Jav, would you mind telling Harriet I've been taking Francesca back to my apartment? Nawala ko ang address niya. So I will take care of her and drop her off tomorrow at their apartment. Thank you, Marcos. Sinulya pa niyang natutulog na dalaga sa upuan nito sa passenger seat. Ang liwanag ng buwan ay nagliliwanag sa kanyang perpektong katangian. Ngumiti siya. At pinaandar niya ang makina ng kanyang kotse at umalis sa parking lot, papunta sa apartment niya. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.